og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Papasimula na tayo at magkakaroon tayo ng debate sa magitan ni Roger, CFP, ng kapatid natin na tumayo pa. May kumbang ang Board of Directors. Ang ating rules, una-una, respect ang moderator. Ang second rules, most answer, give the direction. Sa 5, bawal ang out of topic. Sa 6, if you can answer, use category. Next question. Next question tayo. Sa 7, expression will allow yung tawa. Ayos lang yun. Sa 8, gawin natin may kaayusan. Unang stand kay Bro Jared, 10 minutes. Yan, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga akong pinalanggang igsoon at sa ating napakagwapong katunggali. Bagamat peke ang kanyang Diyos na pinakikilala ayon sa 4.8 ng Galacia, ay nananatili pa rin gwapo. Kaya magpasimula tayo mga kapatid, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accident. If any of us has been subjected to any curses, hacks, or spells, I declare these curses, hacks, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirit has been sent against us, I decommission you, and I send you to Jesus to deal with as you will. The Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us from evil. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon, ang ating titindigan na usa kahaligi sa kamatuoran na siyang aral ng simbahang Katoliko na sa proposisyon natin, akong pamatud-an sumala sa Biblia na ang mga santos o ang mga larawan ng simbahang Katoliko ay dili Diyos sumala sa Biblia. Total, nasa Luzon tayo, mag-a-adjust tayo kay kapatid Gamay Kumbao na aking patutunayan na ang larawan at tribulto ng mga santos ng simbahang Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Ngayon, malamang makukonfuse tayo sa kanyang mga babasahing talata, mas mabuti sagutin na natin dito. Ito, ano ba yan? Kanina pa. Una, isa sa mga paborito ng mga protestante, lalo na ni Mark Kumbao, ang 24:5 sa isang Exodo. Di ba, Mark? Papatungkol nila sa mga santo. Napakalinaw! Sinabi ka ng Diyos, huwag kang gagawa! Pero ang Catholic Church, gumawa! Kaya yung ribulto ng mga Catholic Church, Diyos na daw. Ito ginagarantiya ko sa iyo, Mark. Wala kang mababasa maski sa Synoptic Gospel ni Kristo na ang mga santo o larawan ng mga santos na mismo si Kristo ang nagbigay sa 4.3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. Basahin natin. Ito, Mark Kumbao. Baka hindi mo napaghanda ito. Sa The Message Bible, letra por letra nating mababasa ay ganito. Sa 4.3, Christ will give us the best picture of God. Therefore, si Kristo mismo ay nagbigay ng larawan ng Diyos. Meron ba itong koneksyon sa 3 Gs ng ikalawang kronika na ang Diyos mismo nag-utos na mag-project ng larawan na ilagay sa kanyang templo? Meron. 3 Gs ng ikalawang kronika at sa kapanagbanal ng bahay ay umukit ka ng larawan.
Malamang, magkakaroon ng kontradiksyon kung yung utak ni Mark Obao ang isusuksok natin sa atong utok. Kasi bulag eh. 4.4 ng ikalawang Korinto, binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya. Hindi ka kasi sumasampalataya, Pastor Mark. Kaya nabulag ka. Kaya para sa iyo, lahat ng ribulto sa Biblia, automatically na Diyos-Diyosa na. Ngayon, ito ba yung subject of the sentence sa 3 ng ikalawang kronika? Yung nasa 24:5-6 ng Exodo? Maglalatag lang muna ako ng isang talata. Titignan natin kung magigiba ni Mark Obao. Una, ang kanilang estado, lahat ng mga protestante, yung huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi dito, huwag gagawa. Bakit ang Diyos mismo nagpagawa? Dahil sa Biblia, kailangan nating maintindihan, may larawan ng mga banal at larawan ng mga balbal. Pastor Mark Obao. Ngayon, ano yung mga larawan ng mga balbal? Yun yung subject of the sentence sa Isaias. Yun yung subject of the sentence na ang kanilang mga Diyos-Diyos na nayaring pila. May matang hindi nakakakita. May ilong na hindi nakakaamoy. May bibig na hindi nakakapagsalita. Kung yun ay applicable sa lahat, paano yung kapitbahay namin? Bulag yun. May matang hindi nakakakita. Diyos-Diyos na pala para kay Mark Obao yan. Paano yung pilihan sa amin ng ulam? Napakababa dahil tinaasan yung kalsada, bibili ka, luluhod ka. Sinasamba na pala natin ang ulam. Dahil kailangan natin maunawaan, Mr. Mark Obao, na hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba sapagkat originated. Ito, hawak ko ang mga translation, Mark Obao. Solid references ito. Sa 7:6 mismo ng Josue, may mga propetang nagpatulapa sa larawan. Kasi yun ang conclusion nila. Okay naman daw ang larawan. Wala naman daw problema, wala akong tutol doon. Ang masama daw, pag sinamba. Wala namang araw sa Catechism ng Catholic Church na sumamba sa larawan. Kundi nire-respeto, gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue, na ang ginamit na Hebrew term ay presepesepen, ayon mismo sa Hebrew interlineal, kneeling down without intention of worshiping. Pagluhod, pagpapatirapa, na walang intensyon na pagsamba. Para sa kanya paglumuhod, sumamba na. Bakit hindi ka nagbabasa ng Greek? Hindi ka rin nagbabasa ng Hebrew. Pinalanggan mong baw. Bakit? Dahil magkakaroon ng kontradiksyon. Kontradiksyon. Maraming kontradiksyon. At mangyayari lamang yan pag pinaniwalaan natin ang mga bulaan mga ngaral. Isa ka na doon, Mr. Mark Obao. Saan mababasa? 24:24 Mateo, sapagkat maraming magsisima rito ng mga bulaang propeta. Isa ka na doon. Bakit? Magsariling interpret, lahat daw ng pagluhod ay pagsamba, hindi niya nabasa yung original translation sa 7:6 ng Josue na ang nakapaloob ay presepesepen, kneeling down without intention of worshiping, na siya ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo in New Testament, na upos itaas na larawan na kanyang binigay sa The Message Bible, 4:3 ng ikalawang Korinto, na ang subject of the sentence, Mr. Mark Obao, ay yung nasa 3:14 ng 1. Anong sabi? At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon rin kinakailangan itaas ang anak ng tao. Wala ma, pupuntahan niya yung ahas. Mahilig sa ahas ito eh. Pupuntahan niya yung ahas. Yung ahas ba? Sinang ba yun? Sinang ba yun? Kaya pinasira yun. Pero nagbigay ng manifestasyon si Apostol Juan na siya ay pinasulat sa kanya ng ating Panginoon Kristo sa 3:14 ng Juan, na kung paanong itinaas sa ilan ang tansong ahas, gayon din kinakailangan itaas ang anak ng tao. Paano itataas yung anak ng tao? Nakataas na lang sa langit. At yun si Kristo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng larawan na kanyang binigay in New Testament sa 4:3 ng ikalawang Korinto, Christ give us the best picture of God o larawan ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, yung Diyos ba'y banal? Banal. Ngayon, yung picture, anong kahulugan nun? Larawan. Ngayon, kung ang Diyos ay banal at yung ibinigay ni Kristo ay larawan, anong ibig sabihin nun? Larawan ng banal. Sinamba ba? Hindi. Bakit pinagpatirapaan? Hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin, sapagkat ang kahulugan ng pagluhod, pagpapatirapa sa 7:6 ng Josue na siyang ginawa mismo ni Propeta Josue in Hebrew, presepesepen, kneeling down without intention of worshiping. Sumasamba ba tayo sa libulto mga kapatid? Hindi. Diyos-Diyosan ba sila? Hindi. 8:4 ng ikalawang Korinto sa ang dating Biblia, ganito ang atong mabasa. 8:4. Ang sabi,
tungkol sa mga bagay na hinandog sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Last 3 minutes. Ano? Totoo ba si Santa Maria Beren? Totoo. Sagot kayo mga kapatid. Totoo ba si San Antonio de Padua? Totoo. Ngayon totoo sila. Ayon kay Apostol Pablo, sa 8.4 ng unang Korinto, ang Diyos ay hindi totoo. Ngayon totoo ang mga santos at ayon sa 3.12 ng Apokalipsis, yung mga inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na simbahan ng Diyos ay magiging kanyang haligi. Diyos ba yun? Hindi. Dahil kailangan natin maintindihan, Mr. Mark Ombao, sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Isang banal, isang balbal, isang inutos ng Diyos, at isang pinagbawal ng Diyos. Saan mababasa? 24:5 sa isang Exodo. Yung isa, 3:10 ng ikalawang Kronika. Kaya, i-wave na natin, moderator, para matanong na tayo ni Mr. Mark Ombao. Okay, dako tayo sa cross-examination. Magtatanong po kayo, Mark Ombao, 15 minutes. Proceed. Good evening, no? Okay. Salamat sa magandang presentation ng ating kakundali na si Bro Jared. Okay. Unang tanong ko po, Bro kapatid na Bro Jared. Unang tanong ko po. Okay. Ano po ba yung pinagkaiba ng adoration at veneration? Una, moderator, wala akong nilatag na adoration and veneration. Maliwanag sa ating tema, magtanong ka ayon sa ipinisinta ko. Baka mamaya presinto na yung latag mo. Pagkira ka naman. Objection, moderator, pagalitan nyo kumain Okay, kayo nyo sa munggo. Magtatanong po kayo tungkol sa nilatag po ni Bro Jared. Cross, moderator. Bira ka naman, no? Nasa rules po natin yun. Next question ko po. Nabanggit niyo yung tansong ahas. Wala namang binanggit mo. Ako ang nag-present. Siyempre, binanggit ko. Nabinasa ko. Wait lang po, Bro Jared. Tapusin po muna Kasi mo naman magtanong. Sige, tanong po kayo. Punta tayo dun sa nabanggit mo, no? Dahil nasa, yun ang rules. Okay, punta tayo sa nabanggit mo. Hindi tayo sa ahas. Tingnan natin kung naiintindihan ng ating kaibigan si Bro Jared, no? Tama po ba na yung tansong ahas ay kinumpara sa Son of God, kay Kristo? Tama po bang kinumpara yan? Basahin natin. Total, hindi kategorikal ng kanyang tanong, moderator. Rule 3:14 ng 1. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas ay gayon rin kinakailangan itaas ang anak ng tao. Sa paanong paraan, ngayon si Kristo nasa langit na, sa pamamagitan ng ibinigay niya mismo sa mga apostoles, mismo sa mga disipulo, sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible, picture of God. Sino ba yung Diyos? Hindi naman pwedeng ikaw. Lalabas Diyos na talagang litera yun. Yung Diyos na yun, 5:20 ng unang 1, yung naparito, nagkatawang tao, may larawan, at yun ang ating Panginoong Jesucristo. Sunod na tanong, Mr. Okay, next question. Hirap-hirapan mo naman. Baka mamaya, basahin mo 5:7 may Deuteronomio. Baka meron dyan, search. Okay. Follow-up question sa tansong ahas, no? Okay. Paano po sinamba yung tansong ahas? Tama ba sinisindihan ng insenso yun? Tama po ba na sinisindihan ng insenso? Tama? Unang-una, wala akong nilatag na sinamba, nilagyan ng insenso. Ang nilatag ko, sinamba, pero walang insenso. Matuto ka ng disiplina. Maliwanag na maliwanag, hindi mo nabigiba sa 3:14 ng 1, utos itaas sa bagong tipan ang anak ng tao sa pamamagitan ng kanyang larawan na binigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto na siyang larawan ng mga santos at pwede pang maging haligi ayon mismo sa 3:12 ng Apokalipsis. Huwag ko pupunta sa ahas. Sabi ko sa inyo, may hilig sa ahas ito eh. O, sunod na tanong, Mr. Ombao. Wala na kita dyan sa tansong ahas, no? Okay. Nabanggit mo yung balbal at banal na ribulto o larawan. Okay. Yung tansong ahas po ba, balbal na ribulto na pinagawa ng ating Diyos? Balbal po ba yan? Kategorikal? Okay. Muna, hindi. Sapagkat inutos sa ating Panginoon Kristo. Pero nung sinamba, naging balbal na. At wala namang utos sa Catechism of the Catholic Church. Katunayan, nasa our Catholic page, page 220, we do not worship the same. Catechism of the Catholic Church, this is the official doctrine of the Catholic Church. We worship only a one God in three persons. Sino yun? Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi naman pwede ikaw, Espiritu Santo ka. Sunod na tanong. Next Yung question. mahirap. Okay, isa ko ba? Wait lang po.
Jared. Huwag niyo pong sasabihin Espiritu Santo po. So, proceed tayo bro. Yung ribulto mo ba, mga larawan ng simbahan Katoliko, ito po ba ay pinagawa, may utos po ba sa Biblia na nakasulat, na ito ay inutos para gumawa tayo ng ribulto at larawan ng simbahan sa ating simbahan? Yes! Old Testament pa lang inutos na yan. Hindi mo ano basahin yung pastor? O, List ng ikalawang kronika, maliwanag sa aking presentasyon na sa kanyang kabanal-banalang bahay umukit ng larawan. Malamang, alam ko na yung itatanong mo, basang-basa ko na kilos ninyo dahil instant ko yan eh. Meron ba kang mababasa dyan, pinagawa, larawan ni Santa Maria. Ang Hebrew word niyan, alalahanin mo Mr. Mark Umbao, is meklaet. Human graven images, kahalintulad ng larawan ng Iglesia Katolika. Katunayan, ayon mismo sa mga kamag-anak ninyo protestante, hindi namin kamag-anak ito dahil paki itong mga ito eh. Anong sabi? Ayon mismo dito sa Bible commentary, ayon mismo sa kanyang komentaryo sa 3 ng ikalawang kronika, basahin natin ha. Ayan, anong sabi? Ito nakalagay, all that was visible inside the temple was gold, the symbol of deity. Ano ba yung deity? Ayon mismo sa dictionary ay Diyos. Therefore, larawan ng Diyos, larawan ng simbahan Katolika na in Hebrew word ay meklaet. Kailangan maintindihan mo yung original translation in Old Testament, meklaet at mesabe. Magkaiba yun. Huwag mong pagdikitin. Parang pinagdidikit mo tayo niyan. Next question, Mr. Margombao. Yung mahirap. Next question. Medyo harapan natin yung tanong, no? Medyo harapan. Hirapan mo na kapatid. Ano yung patunay mo, bro, Jared? Namnamin mo yung tanong ko, namnamin mo po. Objection wala Ang ko? tanong po kayo bro. Objection? Huwag na sabihin ka alam namin. Kasi hindi naman nakakain yun. Wala ka ng pansikan doon dyan. Magtanong ka, I am under process of Okay, bro. Huwag ko sabihin nam namin. Sasagutin ay tungkulin ko yun. 3:15 ng unang Pedro na hindi inugali ng born again Christian. Okay, Sunod na tanong. moderator time. Magtanong po kayo bro. Mark, tanong po kayo. Ano ang patunay mo, bro? Paano mo matitiyak na yung itsura na niluluhuran nyo, pinagsisilbihan nyo, at pinaglilingkuran yung ribulto, ayan ay si Maria, yan ay si Kristo, ayan ay kung sino-sino apostol. Ano po, paano mo patutunayan sa akin na matitiyak mo na eksaktong mukha nila yan? Aba, oo. Kaya may tinatawag sa simbahan na oral tradition at written tradition. Ano isa? Yung oral and written tradition ating mababasa sa 2:15 na ikalawang Tesalonika. Napanghawakan ninyong tradisyon na sa inyo'y pinangangarap ko. At isa sa tradisyon ng simbahan na siyang utos ni Apostol Pablo panghawakan. Alam mo ba yung Our Lady Perpetual Help, Salus Populi Romani or Pro Nobis? Si San Lucas ang nagpinta nun, hindi niya naman mapipinta yun kung hindi niya nakita yung pinagpipintahanan niya na si Santa Maria. Ngayon, bumalik ka sa presentation ko, papunta akong Masbate, ikaw Cavite, malalayo na tayo. That is a strawman policy, Mr. Umbao. Next question. Next question. Hirap pinapan mo, Mr. Umbao. Subukan natin, pipiliin natin. Follow-up question, no? Follow-up. Sabi mo, hindi Diyos-Diyosan yung mga ribulto o mga larawan. Sabi ng Biblia, Rescue ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay umukit ka ng larawan. Ano yung utos na larawan? Ayon mismo dito sa inyong mga kapatid na protestante. Sa imong mga kauban, yung inutos ng Diyos is a picture of deity glorifying the God. Ano ibig sabihin ng deity? Diyos. Saan ka ba nakita ng Diyos na tunay? Diyos-Diyosan. Hindi mo pwede maging Diyos-Diyosan. Yung baka ikaw. Next question, Mr. Mark Umbao. Tanong po kayo. Patapusin po muna natin yung tanong po ni Mark ba? Counter objection, moderator. Okay. Ang counter objection ko, bilisan niya magtanong. Okay, magtanong po kayo bro. Diretso po, diretso. Okay. Linawin ko yung tanong, bro, Jared, no? Kasi nahirapan yata na siyang makuha yung tanong. No? Okay. Ang tanong ko po, bro, Jared, ang tanong ko po, yung kung merong ang ribulto nyo, halimbawa si Kristo, mag-ano muna tayo, no? Mag-focus muna tayo kay Kristo. No? Kung may 20 na variation ng mukha ni Kristo, at isa lang yung tama doon, tanggap nyo po ba yung 19 mali? Hindi yan ang ating tema. Maliwanag sa aking latag, moderator, strawman policy
Next na naman, page 95 of the Debate and Argumentation Africa Edition. O, di ba alam yun ha? Nakikipag-debate ko, wala kang bale. Parang yung mga kawawang cowboy, may pa rin walang bala. Hindi yan ang tema natin. Ang tema natin, ako pamatuan, sumalat sa Biblia, na ang larawan sa mga santos, Diyos, at yun ang aking napatunayan na hindi mo pa nagigiba. Sa mukha, isa na nire-representasyon nun. Si Kristo, na siyang anak ng Diyos, na siyang ibinigay niya sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. Jesus give us the best picture of God. Para sa inyo, yung best, hindi pa rin best. Kaya, next question, Mr. Magkumbao. Baka mag-chat GPT ka dyan, ha? Ano? Okay, sundan ko yung tanong ko, no? Para medyo mas maintindihan ni Bro Jared yung dapat niya. Objection, moderator? Okay, ano? Huwag niyang sabihan, naiintindihan. Therefore, ang punto niya, hindi ko naiintindihan. That is too personal. Argumentation of Debate African Edition, page 81. That is a personal ata. Focus ka lang sa tema. Moderator's time. Ay, naku, patay tayo niyan. Ay, naglol. Huwag po tayong personal attack po. Nasa rules po natin yan. So, sige po, tanong po kayo. Anong tanong? Proceed na ako sa tanong, no? Proceed na ako sa tanong. Halimbawa, maglagay ako ng isang libulto. Objection, moderator. Ayoko ng halimbawa, gusto ko totoo. Okay, tanong po kayo, bro. Tanong kayo. Yung totoo daw. Hindi naman halimbawa nilatag ko ayon sa Biblia yun eh. Totoo ba yun? Totoo yun. Kaya huwag kang magtanong ng halimbawa, ang itanong mo, yun totoo. Tanong po kayo, bro. Ay nga po, wala na sa tema to. Tanong ng tanong, wala na pala sa tema. I am under cross-examination. This is your obligation na tanungin ako ayon sa sinabi ko. Wala naman ako sinabi halimbawa eh. Ang sinabi ko, kamaturan, katotohanan, na hindi mo pa magiba na ang Diyos mismo nagutos sa 3 ng ikalawang kronika ng banal na larawan ayon mismo sa paliwanag din yung mga protestante, that is a symbolize the glory of God and that image is an image of deity. At ayon sa dictionaryo, the deity is God. Na siyang ibinigay in New Testament, maliwanag na maliwanag sa 4:3 ng ikalawang Korinto, The Message Bible. Ibain mo naman yan, Mr. Mark. Ako, kawawa ang buhay na Christian yan. Proceed po. Ano? Next question ko, bro. Next question ko. Alam niyo naman po siguro, no? Magtanong po kayo, bro. Magtanong po kayo. Huwag po kayong magpaliwanag po. Punta tayo kay dun sa Black Nazarene. Kasi wala akong makita ang multo ni Cristo yun. May Black Nazarene tayo, no? May Black Nazarene. Okay. Yan ba ay ano yung katangian ni Black Nazarene para masabi mo yan si Cristo? Aba, unang-una, si Kristo yan. Alam naman ikaw yung may pasa ng krus, eh di sana nakapako ka na sa krus. Isa lang yun, isang nare-representasyon kahit anong kulay, yun ang ating pangalan sa Kristo. Halimbawa, ikaw, pinapinag kita sa araw, porque panangitim ka, hindi ka na siya mag-umbaw, mag-umbaw ka pa rin, bulaan na lang, na hindi magigiba ang ating proposisyon na ang larawan ng mga santos ng simbahang katoliko ay hindi Diyos-Diyosan na ayon mismo sa paliwanag ng inyong mga kauban na protestante. Kaya, next question, Mr. Marcombao, hirap-hirapan mo naman. Bihira naman yan, no? Clarification lang, no? Clarification lang. Objection, moderator. Okay. Magtanong siya, yung walang Okay, clarification. tanong po kayo, bro. Tanong po kayo. Tanong na lang. Okay. Tanong! Ang karapatan ninyo po, magtanong po, hindi po magpaliwanag. Bro Jared, alam mo po ba na hindi lang si Cristo ang pinako sa krus? Alam ko, pero alam namin na yung larawan na nakapako na yan ay si Kristo. Dahil alam namin ang nare-representasyon niyan na siyang utos itaas sa 3:14 naman. Kasi ang tinataas ko, panyo. Kami magpupuri sa bangi. Buro na din eh. Ang tinataas namin sa 3:14 ng buwan at kung paano itinaas sa ilang ang ahas, gayon rin kinakailangan itaas ang anak ng tao. Sa paanong paraan? Maliwanag na maliwanag, Mark Ombao, hindi mo naiintindihan. Sa 4:3 ng ikalawang Korinto, The Message Bible, Christ give us the best picture of God. Magandang litrato, magandang larawan ng Diyos na sinutos itaas sa 3:14 ng buwan. Kipain mo naman, Mr. Mark Ombao. Ayun ako naman yan, oh. Tanong. Next question, bro. Next question. Okay? Yung isang napako po ba yung tatlong napako, isa doon, Objection, moderator. Wala sa tema natin yung tatlong napako. Okay, so... Tema natin yung larawan ni Kristo. Na siya utos sa itaas sa
na siyang ibinigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto, the Message Bible. Christ give us the Scripture of God. So paano paraan? Sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos na siyang krus sa 1:18 ng unang Korinto. Si Kristo pinag-uusapan natin, ang santos ang pinag-uusapan natin, kung saan-saan ka na nagpareho. Lasing ka ba, Pastor? Magtanong ka. I am under cross-examination. Balik po tayo sa tema, bro. Next question, Bro Jared. Paano ko malalaman, bro, yung pagluhod ko sa ribulto, pagluhod ko sa ribulto na ito, paano ko malalaman na adoration yan o veneration? Objection, moderator. Wala sa tema natin ang adoration and veneration. Maliwanag na maliwanag, stay on topic. Stay on topic po tayo. Obligado Ilang beses na po ka, yan, bro. under cross-examination, na itanong yung sinabi ko. Sa 7:6 ng Joshua, yung ginamit kong term ng pagpapatira pa in Hebrew, res-7, meaning down without intention of worshiping na siyang ginawa ni Propeta Joshua sa 7:6 ng Joshua. Gusto mo mamaya dun tayo eh. Kaya, next question, Mr. Mark Ombao. Wait na daw po. Wait na, wala na may tanong. Ni Bro Mark. Sige. Tanong po. 10 minutes ulit. Proceed na. Proceed. Hello, my test. Hello. Okay. Kapagpalang gabi, no? Salamat po sa oras na pinilaan nyo sa talakayan ito. At naniniwala po ako na hindi ito masasayang dahil po ito ay pag-aaral ng kanyang salita, no? Okay, salamat, no, sa magandang presentation natin kapatid, natin ang si Bro Jared, okay? Simulan ko na po na himay-himayin yung mga nabanggit niya, no, na napansin ko na hindi ayon sa salita ng Diyos. Bakit nga po ba ang ribulto o yung larawan ng mga simbahang Katoliko ay Diyos-Diyosan? Bakit ko po tinitindigan, pinaniniwalaan na yung ribulto at larawan ng simbahang Katoliko ay Diyos-Diyosan, ay magbibigyan ko ng mga talata at ng katuwiran, no? Pero bago ako pumunta dyan, simulan ko muna sa isang paglilinaw or isang disclaimer, no? Hindi ko po nilalahat, tandaan po natin, no? Nililinaw ko muna ito para hindi may strawman ako or bigyan ng maling magkaroon ng maling presumption, no? Una sa lahat, hindi ko po nilalahat ang lahat ng kaanib na iglesiang simbahang Katoliko na nakakagawa ng idolatry. Hindi po lahat. Okay? Hindi po lahat. Ngunit, may mga ilan na nakakagawa ng idolatry dahil sa salitang adoration at veneration. Okay? Yung dalawang salitang ito ay kapag hindi natin lubos na naunawaan, ito yung pwedeng magdulot ng kaligawan or pagkahulog sa idolatry. Okay? Ito yung mga talata, no? Hosea 13:2, Jeremiah 10:5, 2 King 18:4, Isaiah 44:7, Exodus 20 verse 5, okay? At Jeremiah 2:27, okay? At isa sa nililinaw ko rin po na hindi po lahat ay hindi po official na doktrina na kaya na nabanggit ni Bro Jared, hindi ko posisyon na official na doktrina ng simbahang Katoliko ang bibulto at ang kanilang mga larawan ay sinasamba nila o ginagawa nilang Diyos. Hindi ko po yun posisyon. Pero po,
ang malaki pong problema kasi dito, dahil sa pamamagitan ng practices ng kanilang mga pare o kanilang mga nakakataas sa kanila, yung governing body nila, yung katulad ng pagkalit-kalit na kanilang pare, katulad nung pagluhod sa kanilang ng pare ng kanilang pare sa mga ribulto, katulad ng pagsisilbi, pagpapasan, pagproposisyon, at ano pa, iba pang paraan ng pagsisilbi sa ribulto, sa pamamagitan ng kanilang practices, sa pamamagitan ng kanilang kaugalian na ipapangaral nila, okay? Na ipapangaral nila ang adoration or veneration ng mga larawan o ribulto. Kaya importante po na maging malinaw sa atin kung anong kahulugan ng veneration at ng adoration, no? Okay, isa pang paglilinaw na aking ipapahayag, hindi po ako naparito para makipag-away or siraan ng simbahan Katoliko. Bagkus, narito po ako para ang layunin po ng talakayan nito ay para tayo ay mas lalong at mag-aral ng kanyang salita. Okay? Hindi dito para makipag-away. Kaya sana po, huwag niyo pong masamain ang aming pagparito para sa ating mag-aaral, no? Pang-anim, okay? Pang-lima, may mga talata po kung ibibigay mamaya sa pangalawang tindig ko, may mga talata akong ibibigay na hindi ko na mababasa dahil sa limitadong oras, dahil sa limitadong oras. Pang-anim, okay? Pinapauna ko na po, no? Maaaring may masabi akong hindi maganda, na hindi magugustuhan ng mga kaalig ng simbahan Katoliko, maaaring hindi makasakit ang damdamin. Ngayon pa lang po, iniingin ko na po Manila po, no? Okay? Pusita po ako sa Pusita po ako sa... Last 4 minutes. Okay na po. Pusita po ako sa sa mga punto na itatama ko, sa mga pahayag ng ating katunggali na si Bro Jared, kung saan ito yung okay? Sabi niya, nabanggit niya yung may balbal, may banal, yung tansong ahas, yung hindi man lahat ng pagluhod ay pagsamba, okay? Wala po ako doon sa ganung posisyon na hinuhusgahan ko po ang bawat isa dito na pagkatoliko ka, sumasamba ka sa ribulto. Hindi po, wala po ako sa ganung posisyon, no? Ang nagiging Diyos-Diyosan po ang ribulto at larawan, nagiging Diyos-Diyosan ito dahil po pansinin po natin yung presentation ng ating katunggali. Pansinin po natin yung presentation ng ating katunggali. Hindi niya po distinguish o binigyan ng pagkakaiba yung adoration at veneration. Ito po, tandaan po natin yung katotohanan at kasinungalingan. Minsan kahiglan lang. Kahiglan lang ang diferensya, ang pinagkaiba. Okay? Madalas, yung veneration at adoration nag-overlap at kadalasan pa nga napagpapalit. Okay? Napagpapalit. Okay? Ano ang sabi pa ni Bro Jared? Hindi yata alam ni Bro Mark na yung pagluhod, hindi yata pagluhod. Alam ko po yun. Bro Jared, alam ko po yun. Kaya nga, ang panganib sa natapos na yung 10 minutes ni Bro Jared, hindi niya napaunawa sa mga kasama niya na paano natin malalaman na veneration pa lang ginagawa natin sa ribulto? Paano natin malalaman na hindi tayo lumalagpas sa boundaries na nasa adoration na tayo? Andito pa lang tayo sa veneration. Okay? Hindi niya napaliwanag. Bakit? Kasi tandaan po natin, nagpapanggap po. Sabi nga po sa Jeremiah, ito yung nakakatakot kailangan maintindihan ng ating kaibigan. Sabi dito sa Jeremiah 17:9, yung puso daw mandaraya. Kaya kung hindi natin lubos na unawaan, mga kaibigan, kung hindi natin lubos na unawaan ang adoration at veneration,
ilan kayang Katoliko ang napagpapalit o nag-overlap ang veneration at ang adoration. Na minsan pinawawalang bahala ng mga kapatid nating mga namumuno sa simbahan ng Katoliko at mga mga CFP o mga mangaral ng Katoliko na hindi nila naintindihan magpo-focus ako dun sa lahat ba ng paglood, pagsamba. Magpo-focus muna ako dun, no? Kailangan ipaunawa natin to, okay? Yung adoration at veneration, present ng pagsamba. Ang kahulugan po ba ng veneration ay pagsamba? Marami ako nakausap na CFD, ang kahulugan sa kanilang veneration ay pagsamba. Present yung pagsamba. Yung paggalang, sa adoration at sa veneration, parehas na napapaloob sa adoration at veneration ng paggalang. Ang pagpapahalaga, ang pagmamahal, ang pananalangin, napapaloob sa salitang adoration at napapaloob sa Last 1 minute. sa veneration, adoration, veneration. Yung paghalik, napapaloob din po ba sa veneration? Ganun din naman sa adoration. Yung pinapasad, ang ribulto, napapaloob ba yan sa veneration? Napapaloob din yan sa adoration. Yung sinisindihan sinisindihan yung ribulto, na incense or na kandila. Yan po ba ay nasa veneration? Yes. Nasa adoration? Yes. Yung pagtirapa, nasa veneration, nasa adoration. Yung dumadalangin tayo, nasa veneration, nasa adoration. Ano maintindihan natin? Mamaya, pagbibigyan natin ng pagkakataon nito kaibigan natin na magaling na mahusay na defender ng aral ng Katoliko. Bibigyan natin ng pagkakataon ito, ipaliwanag kung ano ang pinagkaiba ng veneration at adoration. Salamat! Second, sa cross-examination tayo, Bro Jared. 15 minutes. Okay ka na ba, Bro Mark? Ready? Sangayon ka ba sa ating tema na patutunayan ko na ang larawan ng mga santos ay Diyos-Diyosan? Sangayon ka sa tema na patutunayan ko na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan? Sangayon ka hindi? Ay, sa ngayon. Ayun, mga kawan. Okay, proceed. Ngayong sangayon ka, ayon sa ating tema, alin ang hindi Diyos-Diyosan? Ayon din sa ating tema, yung larawan ng mga santos, gaya ng simbahang Katoliko, o larawan ni Buddha? Kategorikal. Parehas. Objection, Moderator? Okay, anong Ang objection? tanong ko, categorical, you should answer that categorical. Hindi pala marunong sumagot dito. Okay. Sagot pa siya. Okay, moderator's time. Sagot po kayo, categorical. Pili lang po kayo. Yung ribulto ni Buddha. Pero po, may bibilang din po ang ribulto ng simbahang Katoliko kasi hindi nga eksakto mga mukha yan eh. Guni-guni, illusion, kutob-kutob, na yan, niluloko natin sa sarili natin na yan ang mukha ni Kristo. Okay, sunod na tanong. Diyos-Diyosan yan. Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong. Ngayong Diyos-Diyosan ang larawan ni Kristo o larawan ng mga santo, yung ibinigay ni Kristo sa 4.3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. Sabi mo kasi ang larawan ng mga santo, Diyos-Diyosan. Therefore, si Kristo pala promotor ng pamamahagi ng Diyos-Diyosan o ikaw, categorical. Si Kristo ikaw. Si Kristo. Si Kristo ikaw. Ipit na, moderator. Ipit na. Next question. Next question po kayo. Okay, next question. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, si Buddha. Naintindihan mo ba ang aking unang tanong kaya sinabi mo si Buddha? Yes or no? Yes. Yes. Ngayon, sabi mo si Buddha. Naintindihan mo yung tanong ko. Yung tanong ko, ayon sa aking tema, ano yung mga hindi Diyos-Diyosan? Yung larawan ni Kristo o larawan ni Buddha? Sabi mo, larawan ni Buddha. Ngayon, saan mababasa sa Biblia na ang larawan ni Buddha hindi Diyos-Diyosan? Dahil sinabi mo yun, ayon ka sa tanong ko, anong kapitulo, versikulo na ang larawan ni Buddha hindi Diyos-Diyosan? Tubag sa akong pamutanan. Next question. Next question. Next question. Sunod na tanong. Tinatanggap mo ba, Mark Ombao, na lahat ng larawan, pati larawan ng mga santos, ayon sa Biblia, ay Diyos-Diyosan? Yes or no?
Yes. Yes. Okay, paliwanag. Ngayong yes, sa 3:10 ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo nag-utos na umukit ng larawan. Premise ito, moderator ha. At yung larawan na inutos ng Diyos ay larawan ng mga banal. Ngayon, kung lahat ng larawan, pati larawan ng mga banal ay Diyos-Diyosan, sang-ayon ka ba na ang Diyos mismo promotor ng pamimigay ng Diyos-Diyosan o ikaw? Categorical. Ikaw daw ba ako? Hindi. Next question na naman. Next question. Graduate na to, moderator. Sunod na tanong. Meron ka bang mababasa sa Biblia na ang larawan ng mga banal na inutos ng Diyos ay Diyos-Diyosan? Ayon mismo sa konteksto ng 3:10 ng ikalawang kronika? O ito ay hindi Diyos-Diyosan? Categorical. Diyos-Diyosan. Ay, Diyos-Diyosan. Ngayon, Okay. ngayong Diyos-Diyosan, yung inutos ng Diyos na larawan ng mga banal, ano, maiimpyerno ba ang Diyos sapagkat Diyos-Diyosan yung ipinabigay na o ikaw ang maiimpyerno? Categorical. Next question na naman. Pakimic, para marinig ng mga tao. Wala sa pagpipilian, next question. Objection mo dito. Okay. You should answer that categorically. You are under cross-examination. Yes po bro, nasa rules po natin yun sa na most answer categorical if categorical. So proceed. Okay na. Next question. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, yung paghalik ay uri ng pagsamba. Sang-ayon ka ba na sinabi mo yun o sinungaling ka? Categorical. Sangayon ako. Ayun, sang-ayon. Ngayon, Well, hindi pagsamba, lalo hindi yan ang eksaktong larawan ng Diyos, larawan ni Kristo, or yung pinuportray niya, hindi yan eksakt. ngayon, pag humalik ka sa isang santo o banal na halik, maiimpyerno ka ba? Yes or no? Yes, makikipagano tayo pag tayo sumasama sa Diyos-Diyosan. Objection, moderator, wala ko sinabi sumasama sa Diyos-Diyosan. Ang tanong ko sa'yo, yung paghalik sa banal, wala ko sinabi na Diyos-Diyosan. Okay. Ang tanong ko sa'yo, yung paghalik pa sa banal, na ikaw mismo ang nagsabi, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga gumagawa ba nun may impyerno o ikaw ang may impyerno? Makikipagano, kasi sa ni Pablo, yung simulan siyang alayan, sabi niya, huwag niyong gawin iyan, mga tao rin kami katulad niyo. Buhay pa sila, ha? Buhay pa sila, ayaw nilang pinagsisilbihan, Okay na, sunod na tanong. Ngayon, Pero ngayon patay na sila, okay na, bro, tayo na. ayaw gumagawa. Okay, ngayon, Okay, okay po. marinig niyo mga kapatid ha, knockout ito. Ngayon, sabi na, ang paghalik sa mga santos ay pagsamba. At yung paghalik doon ay ikay impyerno. Sa 16:16 ng Roma, utos ni Pablo, magpatian ng banal na halik. Maiimpyerno ba si Pablo sapagkat pinababati niya ng banal na halik yung mga banal? O ikaw ang maiimpyerno? Categorical. Next question na. Next question. Next question. Okay, sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia o sa Synoptic Gospel ni Kristo na ang paghalik ay uri ng idolatria o pagsamba? Paghalik ka, isa. Nasa ano yan? Nasa... Synoptic Gospel ha? Lucas, Marcos, Aklat ng Juan at Mateo. Konsiderado na Synoptic Gospel ni Kristo. Huwag kang magbabasa ng basura talata. Basahin mo daw sa Synoptic Gospel bro. Wala, nasa Old Testament. Old Testament. Okay. Wala naman mo nabasa. Ngayon, wala kang nabasa. Ano? Ulit ang tanong, Mr. Marcombao. Sa ating tema o ating proposisyon, aking patutunayan na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Ayon sa ating tema, alin ang hindi Diyos-Diyosan? Yung larawan ng mga santos o itong distilled water? Categorical. Yung distilled water, yung ano pala, yung Oh. ito ng ano, kasi ito, Ayon sa ating tema, objection mo din ko. Okay. Ayon sa ating tema, pinirmahan niya, nagpirmahan kami kanina sa kumpento, patutunayan ko na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Ngayon, ayon sa ating tema, Marco Brau, alin ang hindi Diyos-Diyosan? Yung larawan ng mga santos, gaya ng nakikita mo? O itong distilled water? Categorical. yung larawan, ribulto na inikilala. Categorical po. Categorical, bro. Sagot po kayo dun sa Categorical. Yung kategorya, yung... Ayoko na yung objection, moderator. You are under cross-examination. Huwag ka naman maipit. Kung hindi nyo po kayang sagutin, mag-next question na lang po tayo. Yung sabi ko, yung larawan ng mga banal, Ayun, larawan ng mga banal. Di pala Diyos-Diyosan. larawan Okay. na guni-guni. Larawan sa Salamat. Ngayon, tinatanggap mo na ayon sa ating proposisyon, ang hindi Diyos-Diyosan ay larawan ng mga banal.
Si Santa Maria ba ay banal? Kategorikal. Banal, Ayun. pinaging banal, okay? Pero po, ang problema po nga iba-iba yung variation iba-iba ang mukha ng Maria, kaya ipagtabi-tabi natin yung mga ribulto. Kung ako lumuhod dito, iba yung mukha na ko, sa iba doon, alin ang tama? Okay na. Alin ang tama? Alin tama? Ang luluhod ako, ibang Maria. Ay, gusto, saan? Okay na, ngayon, kung ayon mismo sa iyong sagot, Diyos dito, sa 3 ulit ng ikalawang kronika, iipitin kita dito, Mr. Marcompao. Baka matiwalag ka sa inyong relihiyon. Sa 3 ng ikalawang kronika, yung ginamit na term ay meklaet, graven images, at ang Diyos mismo ang nagutos. Tanong, itong larawan na ito, graven images ba o meklaet? O bote ng tanduan? Kategorikal. Graven image. Ayun, graven images pala. Salamat. Proceed. And images pala ng Diyos. Okay, paliwanag daw bro, paliwanag. Hindi pinag-utos, mula Genesis hanggang Revelation, balik-balik ka ng Biblia, wala tayong magbabasa, nagawan sila ng tributo, gawan sila para luhuran, pasanin, pagsilbihan, halik-halikan, wala pong kahit balik-balik kayo mo, mabubuti ang mabuti yan, mamatayan nyo na Okay na. mabuta yung Ibig sabihin, Mr. Mark Ombao, ang pagpuprosesyon pala at pagbubuhat sa mga larawan ay ikai-impyerno o ikaw ang may impyerno? Ika-impyerno Ayun. pagka huwag na litrato, itsura na nire-representahan. Okay, sunod na tanong. Makita mo, alarawan ng birthday mo, makita mo iba alarawan. Okay na, bro. Okay na. Hindi ka magagalit? Okay na, bro. Okay na. Nakalit natin. Hindi ako magagalit. Girlfriend ko yun eh. May girlfriend ka dito. Okay naman. Ngayon, kung ikai-impyerno pala ang pagpapasan sa larawan, sa 6 ng Josue, yung term na ginamit doon ay meklaet at pinasan nila at niligid nila sa bayan. Pag sinabing meklaet, graven images o human graven images kahalintulad ng larawan ni Santa Maria, maiimpyerno ba yung pinagkakatiwalaan ng Diyos dahil nagpasan sila ng larawan at iniligid sa bayan? O ikaw at ang buong born again Christian sa dipuong o sa buong Pilipinas ang maiimpyerno? Sino? Yung mga propeta ng Diyos na nagpasan o kayong lahat ng born again Christian na sa demonyo? Yung mga propeta ng nagbuhat, Objection mo dito. Ang tanong mo ka di ba na? Hindi na makasagot ang Kategorikal kategorikal. po. Bro, Jared, huwag niyo pong sasabihin po na sa demonyo po. Ganun. Ito moderator. Maimpyerno. Ito lang moderator. Ang tanong ko sa kanya napakadali. Sagot po kayo, kategorikal. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, inamin niya kanina, mga kapatid, mga igsuon, nasa 6 ng Josue, ang pagpapasan ng larawan ay makaiimpyerno. Yung mga propeta ng Diyos na pinagkakatiwalaan niya, sa 6 ng Josue, nagpasa ng rebulto na in Hebrew ay meklaet, kahalintulad ng larawan ng Iglesia Katolika. Maiimpyerno ba sila o ang buong born again Christian ang maiimpyerno kasama ka? Kategorikal. Mamili ka sa dalawa. Kategorikal. yung mga propeta, Objection, moderator. Okay, so sagot po kayo, kategorikal bro. hindi kategorikal. Kategorikal. Pakiulit na lang po. Hindi pagpipilihan ko dalawa. Hindi, kategorikal. Sino maiimpyerno? Sino na nagbuhat ng larawan ng mga propeta ng Diyos na pinagkakatiwalaan ng Diyos o ikaw? Sagot. Okay, sagot po. Silang nagbuhat o ang bubuhatin, Objection, moderator. Okay, sagot po kayo sa pero. Ay, naku, Kung di naman naisipin sagot sa po tanong. kayo bro, madaling na sa Naisip na. Sir, ang kategorikal ko, yung nagbuhat. Ah, nagbuhat. Salamat. Kung ang bubuhatin ay bubuhat na imahe. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo, maiimpyerno sila kung ang binuhat nila huwad na imahe. Ngayon, yung binuhat nila na inutos ng Diyos sa in Hebrew ay meklaet. Banal na larawan ba yun? O balbal na larawan? Okay, graven images na Ang tanong ko sa iyo, banal o balbal? Banal daw ba o banal? Dahil andun yung presence. Objection mo Okay, dito. sagot po kayo, kategorikal bro. Sigot. Wait lang po, huwag po tayong sabay-sabay. Pag Banal. Dahil yung Banal. Salamat. Yung Ark of Covenant, dahil yung Ark of Covenant, sa pagitan ng dalawang kerubin, andun ang presensya ng Diyos. Sa mga hindi na nalahan ng presensya ng Diyos sa gawa ng kamay ng tao. Pero dun sa Ark of Covenant, sa pagitan ng dalawang kerubin, andun yung presensya. Yun yung binubuhat nila, hindi ribulto lamang na gawa ng kamay ng tao. Hindi po nananahan ng kawalatian ang presensya ng
Diyos sa gawa ng kamay ng tao. Okay, sunod na tanong. Hindi dun sa pagitan ng dalawang Wait bro, wait lang. Tapusin mo na natin. Okay na? O sige, binubos mo oras eh. Okay, sunod na tanong. Ngayon, kung hindi nananahan o sa The Ark of Covenant lang nananahan at hindi sa larawan ng Iglesia Katolika, yung pinagbatayan namin ng paggawa ng larawan sa 3 Gs ng ikalawang premise ito, moderator ha? Sige. Sa Bible commentary, this is picturing the presence of God. Ngayon, kung ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika ay may presensya ng Diyos, ang Hebrew word na ginamit ay meklaet o graven images. Tanong ko sa iyo, graven images ba ito, kahalintulad na inutos ng Diyos at nandun ang presensya ng Diyos, o ikaw yung graven images? Ang sagot ko, bro, Categorical. graven images. Categorical po. Oh, kategorical. Yung katigorical na sagot ko, graven images. Ayun, Okay, graven images pala. graven Salamat, tumami na naman. Pero Old Testament yan, wala pa sila Maria, mga doon apostol, si Kristo. Kaya ang layo ng inuhugutan mong talata. Pero Jared, huwag natin pilipitin ang nakasulat. Objection, moderator. Huwag niyo sasabihin pinipilipit. Wala akong pinipilipit dito. Okay bro. Pinipilipit pa ako dito ng talata. Pinabasa ko, hindi ko pinipilipit. Mamaratang ka. Tinan mo, kamangmangan na yan eh. At ang pag-iisip ng kamangmangan, dito ka bro. Sa 24 may pinangawin ka ang kasalanan. Nagkakasala ka sa sinasabi mo. Di naman ako pumipilipit dito eh. Nagsasalita ako, namamaratang ka. Pero bira ka naman yun. Ngayon, sunod na tanong. Kung wala ang larawan doon ng Santa Maria Virgen, yung word na meklaet graven images o human graven images, ang tanong ko sa iyo, si Santa Maria ba ay human? Kahalintulad ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika na human graven images o alien si Santa Maria? Categorical. Graven images na Ang tanong ko sa iyo, human graven images si Santa Maria? Graven images. Ayun, Okay. human graven images. Salamat. Ang problema, yung pinaghuhugutan ng talata, ay hindi po patungkol sa mga doon apostles, kay Kristo, hindi po sa mga pinagagawa ng mga Okay na. ito. Sunod na tanong. Ngayon, kung graven images o human graven images ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika at si Santa Maria ay human graven images na ating nakikita ngayon, magkaparehas pa yung inutos ng Diyos at yung larawan ni Santa Maria ngayon parehas na graven images? Ang magkaiba, Yes or no? malayo. Yes or no? Yes or no? Yes or no? No, Yes, ako. magkaiba. No. No, tama po. Magkaiba. Bakit magkaiba? Okay? Yung graven images doon, tandaan po natin, mga kirubin, mga larawan ng mga hayop, mga kung ano pa, pero hindi ko patungkol sa sa mga apostles kay Maria at kay Kristo. Okay, sunod na tanong. Therefore, hindi pala larawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika sapagkat mga anghel. Yes or no? No, dahil dahil yung ang tawag ito, Ulitin ko lang yung tanong na kasi nakataranta si Mr. Marcon Bawa. Ulit na. Ngayon, kung hindi larawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika, gaya ng sinabi mo na inutos ng Diyos, sang-ayon ka ba sa sinabi mo o yung sa sinabi na itong manunood? Saka yun ako bisa nakasulat no? Hindi, objection mo, Director. Naipit na naman. Ang tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba sa sinabi mo na ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika ay hindi larawan ng Iglesia Katolika sapagkat anghel? Tinatanggap mo ba yun? Yes or no? Tinatanggap. Ayun, tinatanggap. Kasi Salamat. po, nandun ang nasa kronika, ito po ay kirubin, okay? Yung dalawang kirubin na yan, hindi po dyan nananahan ang presensya ng Diyos, kundi sa pagitan. Pero Jared, Okay, sunod na tanong. Sunod na okay na bro. Nasa pagitan, wala dun sa graven images. Okay na, sunod na tanong. Ngayon, kung hindi larawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 Gs ng ikalawang kronika sapagkat mga anghel, tanong, itong larawan ng Iglesia Katolika, anghel ba kagaya ng nasa 3 Gs ng ikalawang kronika? O ikaw to? Kategorical. Anghel. Ayun, anghel pala. Hindi parehas. Pero hindi yan yung nasa Ark of Covenant, hindi kayo yun Parehas pala eh. yung nasa Ark of Covenant. Pagkaiba po yung description. Ibig sabihin, guni-guni lamang nila or pinapaniwala nila sa sarili nila na pareho. Kahit na magkaiba. Okay? Next question. Okay, ngayon sabi mo guni-guni. Saan mababasa sa 3 Gs ng ikalawang kronika na yung pinagawa ng Diyos ay guni-guni? Wala po. Ayun, wala. Ito yung wala sa Biblia sinasabi mo. Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong. Ito ha, kung bibigyan na kita, Bro Mark.
Kasi baka maano ka sa court ako eh. Pagbibigyan kita. Sabi mo sa Old Testament lang. Ngayon, babasahin ko ulit yung hindi mo maigibang talata sa 4:3 ng ikalawang Korinto. Christ give us the best picture of God na in Hebrew ay Meklayet. Okay, last 30 seconds. Last 30 seconds. Ngayon, meron ba kung nabasa sa New Testament dahil ang sabi mo mababasa lang sa Old Testament ang mga larawan ng mga santo? Ano? Kung ikalawang Korinto 4:3 na si Kristo mismo ang nagbigay ng larawan ng Diyos. Old Testament o New Testament? Kategorikal. New Testament. Ayun, hindi meron pala. Ano, para sa paliwanagan, no? Sabi dito sa 2 Corinthians 4:3, Ito basahin mo bro. kung Objection ang moderator. Ebanghelyo, Objection moderator. lukbungan pa. Tayo na, tayo na. Tayo na po. Kung Tayo na. pamak. Wala ko yung sabi niya, no? Tayo mo bro. Okay, proceed tayo sa... Next question. Tayo mo bro. Tayo na po, bro. Okay. Sino ba maglalagay ka na? Proceed tayo sa rebuttal. Tatanong si Bro Jared kay... Hindi, ako ang magpapahayag. Siya ang tatanong mamaya. Okay, ako, moderator. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, nakita nyo ang kapalpakan, kabakatan, kabulaanan, kasinungalingan ayon sa 8:44 ng 1 ni Mr. Mark Ombao na kinatawan ng born-again Christian. Bakit? Siya mismo kumain. Nalarawan ng Iglesia Katolika ang nasa 3 sa ikalawang kronika. Ano pa magdedebatihan natin ay sumang-ayon ka na? At ikaw rin mismo sumang-ayon na ito ay hindi mga Diyos-Diyosan. Ano pa pagdidiskusyonan natin, sumang-ayon ka na? Inilubog mo ang sarili mo sa sarili mong hukay na tatay ka sana, nalagad ka. Maliwanag na maliwanag. Hindi niya naigiba ang ating napakasimpleng haligi na ang Diyos mismo ang nag-utos na umukit ng larawan sa 3 ng ikalawang kronika na ang kahulugan sa Hebrew ay Meklayet o graven images o yung graven images kahalintulad ni Santa Maria Virgen. Kayo, meron ba in New Testament na inutos ng Diyos? Maliwanag eh. Talagang hindi ka sa Diyos, hindi mo napakinggan, ninenervyos ka. 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi. Kaya nga kami may mga haligi sa inyo, TV. Tapos tatalon-talon tayo sa inyo. Ang bira ka naman, no? Haligi ng mga santo eh. In Hebrew, Meklayet, graven images. Patunay na ipinatuloy in New Testament yung kautusan ng Diyos in Old Testament sa 3:10 ng ikalawang kronika. Ngayon, baka basahin mo yung 7:12 ng Hebreo. Ang tinutukoy doon is Levitical law. Hindi kasama yung larawan doon. Sapagkat ipinatuloy yun. Si Kristo mismo ang nagbigay nun. Ngayon, babasa-basa nung talata niya binasa. Dito mo ko tanungin at ito ang basahin mo sa The Message Bible. Because the rules of this debate, acceptable all versions of Bible. Greek, Hebrew, ang dating Biblia, SDA, kasi SDA. Tapos ikaw pa yung, ayan ang dami. Hindi ko lang mabasa lahat to. At isa doon ang binasa natin sa The Message Bible. Hindi niya natutulan ng lahat ng talata. Sumang-ayon siya. Umamin siya. Talo na ba siya? Talo na. Kaya, Mr. Mark Ombao, sasamahan kita. Magpabautismo ka sa simbahan Katoliko. Kasama yung mga miyembro niyo. Bumalik na kayo sa simbahan na siyang haligi at sukaranan sa kamaturan sa 3:15 ng unang Timoteo. Bumalik ka na, Mr. Mark Ombao. Tatanggapin ka. Kaya gusto matanggap naman ng bulaan. Basta't nagpakababati ng kapag kanyang utos. Ano ang kanyang utos? Malamang sabihin niya, ang Diyos ay sinasamba sa Espiritu at katotohanan. 4:24 ng 1. Wala akong tutulto. Nasa katikismo ka Catholic Church yun. Ngayon, kung ang Diyos ay utos, sambahin sa Espiritu at katotohanan, sa papaanong paraan? Yung katotohanan na konteksto sa 4:24 ng 1, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos. Ano yung isa sa utos ng Diyos? 3:10 ng ikalawang kronika, sa kabanal-banal ang bahay, umukit ka ng larawan. Larawan ba to? Larawan. Larawan ba inutos ng Diyos? Larawan. Ano yung libro? Meklayet o human graven images, kahalintulad ng mga santo ng simbahang Katoliko, sapagkat wala kang mababasa na ang larawan ng mga santos na inutos ng Diyos ay konsiderado na Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. At ikaw na mismo ang umamin nun, Mr. Mark Ombao. Kaya congratulations, Mr. Mark.
Okay na? Congratulations sana sa iyong pagkatalo sa diskusyon na ito. Malamang may mga itatanong ka. Alam ko, iipitin mo ko, pero never kang makakaipit basta si Brother Jared ng Catholic Faith Defenders ang makakalaban mo. Dahil babasahin mo pala, alam ko na ang babasahin mo sapagkat dati akong protestante. Dating protestante. Dating protestante. Bakit umalis? Dahil napatunayan nila na mali ang kanilang paratang sa simbahang Katoliko na ang larawan ng mga santos o yung inutos ng Diyos sa kanyang simbahan o haligi sa 3:12 ng Apokalipsis ay Diyos-Diyosan sapagkat wala tayong mababasa niyan. Utos pang ipataas eh. Kayo naman pinupukpok niyo ng martilyo. Utos itaas! 3:14 naman, ang ginagawa ng born again Christian, pinupukpok ng martilyo. Tama ba yun? Ay nako. Insensado, insensado. Mga kapatid, mga kaigsunan, nagpa-print pa siya, may laptop siya, tayo old school. Hindi ko pa nga nabasa lahat yan eh. Kaya, maliwanag na maliwanag, siya lang ang nagpapalabo. Yung ginawa ng mga propeta na inutos ng Diyos sa kanyang templo na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo sa 5:17 ng Mateo ay hindi mga Diyos-Diyosan, kundi larawan ng mga banal. Kaso kayo, wala kayong banal. Ang babait nyo. Ito kami, born again. Dati ako nagiinom, ngayon hindi na ako nagiinom. Eh, bulaan ka naman. Hindi pa rin. Dati ka na nasa simbahang Katoliko ko, hindi ako nang bababae. Ano bababae ko? O ngayon nasa born again ako, hindi. Ako talaga mga born again, ano? Mahilig sa ganyan, mga testimonya na ano eh. Kasi nungalingan eh. Kaya, proceed tayo sa ating tema mga kapatid. Mga igsuon. Lahat ba ng larawan ayon sa Biblia ay Diyos-Diyosan? Sagot kayo. Hindi. Bakit? Dahil kung i-consider natin na lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan, maski pala yung inutos ng Diyos, Diyos-Diyosan. Yung utos na iprosesyon ng Diyos sa 6:6 ng Josue, Diyos-Diyosan. Kaya tinanong ko sa kanya, kung Diyos-Diyosan, saan ayon ka ba na ang Diyos mismo promotor ng pagsamba sa Diyos-Diyosan o ikaw? Hindi siya nakasagot. Next question. Hi! Oh my God! Next question! Next question! Talagang hindi tunay na Kristiyano. Dahil kung talagang tunay kang Kristiyano, 3:15 ng unang Pedro, handa ka sa pagsagot. Lahat ng tanong natin, naipit siya, nabugok ang kanyang ulo, at baka mamaya suntuin na siya ng kanyang amang Diablo ayon sa 8:44:1 sapagkat pinasasama niya yung mismong utos ng Diyos na banal, kaya ang kautusan ng Diyos ay banal, at isa doon, yung mga banal na larawan na ibinigay mismo in New Testament sapagkat pinatuloy ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, Mr. Marcombao, may pagkakataon ka pang mabago. Welcome kayo sa Catholic Church. Kung paano akong tinanggap sa Catholic Church, gayon din namin kayo tatanggapin sa Catholic Church, the one, holy, Catholic and Apostolic Church, founded by Jesus Christ. Mr. Magubao, may pwede ka pa magdesisyon para malinis ang iyong mortal sins sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo. 22:16 ng gawa, magsisi ka sapagkat ang Diyos naman ay mapagpatawad at burahin mo na yung iyong stand na dati ko rin stand. Dahil alam mo, nagdiskusyon tayo noon, protestante ako, I am against to the Catholic Church, but now I am the defender of the Catholic Church because I know the truth. The Catholic Church is founded by Jesus Christ. And the teaching of the Catholic Church is came for our Lord Jesus Christ. Gaya ng ibinigay niya na banal na larawan sa 4:3 ng 2 Korinto sa The Message Bible. Tayo ba? I-wave na natin para makapagtanong na si Mr. Mark Pombao. Okay, tanong ko kayo, 15 minutes. 15 minutes na. Okay, 15. Pati yan. Gawin mo ng 1 hour. 15. Okay. Unang tanong, bro, Jared. Yung pagsinti ng insenso, adoration, veneration. Objection, moderator. Okay. Wala akong nilatag na veneration, adoration, sinti ng insenso. Ang nilatag ko ayon mismo sa ating proposisyon na ang Diyos mismo ang nag-utos na umukit ka ng larawan sa kanyang templo at yun ang sinunod ng simbahang Katolika na ipinatuloy ni Kristo sapagkat ang nagtatag ng simbahang Katoliko sa 16:18 ng Mateo, ang ating Panginoon Kristo,
Kaya yung tinuloy na kautusan ng ating Panginoon Kristo, yun ang sinusunod namin sa simbahang Katoliko. At napatunayan natin sa diskusyon na ito na yung larawan na inutos ng Diyos, ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo, hindi Diyos-Diyosan. Diyan mo ko tanungin, Mr. Magpumbaw. Pinapagpapala ako, bro. Pinapapunta mo ko dun sa hindi ko nilatag eh. Ang alam kong technique yan. Objection mo ganito. May At is objection. Roman policy. May counter-objection na kaya? Para na counter objection no, sa ating bibigan. Nalatag niya yung pagluhod. Kaya gusto ko malaman, yung ba ay adoration o veneration, hindi yung pagluhod, kailangan, baka nagkaunti siya at ating bibigan. Objection mo ganito. Nilatag ko yon in my first hand, not in my second stand. Kaya, ang itanong mo sa akin, yung aking ipinresenta in second stand, not in first stand, because that stand is already resolved. Hindi mo natutunan. Kaya ang tutunan mo, my second stand, gibain mo. Kung gusto mo, magrenta ka ng bulldozer, araruhin mo, tignan natin kung magigiba mo. Next question, Mr. Magpumbaw. Ang hatol ko doon, objection granted na ni Bro Jared. Okay, next question na lang po ako, no? Next question po. Nabanggit mo na tinitindigan mo kanina, bro, dyan, baka magka-ambush ka ulit, no? Tinitindigan mo kanina na yung banal na mga ribulto larawan ng simbahang Katoliko ay inutos na magpagawa. Saan punta natin sa Biblia? Minasa ko na kanina eh. 3 days ng ikalawang kronika, in Hebrew, may klaet sapagkat yun ay larawan ng mga banal. Ang santos ng Iglesia Katolika ay banal. Ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo. Yung kinanonize ng Church ng mga banal. Sa 3:12 ng Apokalipsis ng mga nagtagumpay, gagawin niyang haligi sa kanyang templo. Anong klaseng haligi? In Hebrew, may klaet na manifestasyon ng kautusan in Old Testament sa 3 days ng ikalawang kronika. Kaya, gibain mo yan, Mr. Magpumbaw. Baka pwede basahin mo 1.25 na Roma, maipit mo pa ako eh. Next question. Sundan kita, bro, Jared, sundan kita dun sa second chronicle na ginagamit yung talata. No? Ano po yung graven images na specific na nababanggit dyan sa second chronicle? Kung sa original translation, human graven images. At ayon naman sa Bible commentary, images that glorify the God. Not Satan, para sabihin mo Diyos-Diyosan yan. Maliwanag na maliwanag. Umanta tayo sa original translation, yung inutos ng Diyos ay meklaet o human graven images. Kasama doon si Santa Maria, kasama doon ang mga santos, kasama ang mga balaan ng simbahang Katoliko. Next question, Mr. Magpumbaw. Next question, bro. Dahil sa pinagpapalagay mo na graven images, ang nabanggit sa ikalawang chronicle, pinagpapalagay mo na ito ay yung mga ribulto at larawan ng simbahang Katoliko. Okay? Ano po ang specific na pinagawa doon? Yung specific, magbigay po tayo kung nabasa ko na yung biblia ko natin talaga. Sige, sasabihin ko, yung specific, babasahin ko sa original translation. Sapagkat pag nagbasa ako sa dating Biblia, baka sasabihin mo, bogus. Magbasa ako sa Magandang Balita Biblia, sasabihin mo na naman, bogus. Balik tayo sa original translation. 6:6 ng Jeremias, bumalik kayo sa dating landas. Yun ang programa ko. Mapalo ka. Kaya, maliwanag na maliwanag, sa original translation, specific ang nakalagay, meklaet o human graven images, kahalintulad ng santos ng Katolikong simbahan na tinutos mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay pa nga, hindi lang sa'yo, kaya hindi mo natutunan. 4:3 ng ikalawang Korinto. Next question, Mr. Mark. Next question ko, bro, Jared. Tanggap niyo po ba na maraming variation na itsura ng inyong bibulto? Marami. Yes, maraming variation, pero isa ang nire-representasyon, yun ang ating Panginoon Kristo. Alam namin sa puso namin yun, sapagkat New Testament, sa mga apostles pa lang, siya mismo ang nagbigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible. God give us the picture of God. Nag-update lang. Pero iisang na representasyon. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Para nito, nung bata ka, iba naman yung mukha mo. Ibig sabihin pala, hindi na si Magpumbaw yun. Si Magpumbaw pa rin yan, hindi lang gurang. Gurang na ngayon, pero si Magpumbaw pa rin. Next
question, Mr. Marcobao. Naniniwala ka po ba, bro Jared, na nababanggit ko kasi sa Exodus naniniwala ka po ba na yung bigtong buya ay iniisip nila na yan yung nakahon sa kanila sa ito? Ano tanong? Naniniwala ka doon, bro? Naniniwala ako, naniniwala ako eh. Pero, hindi kami naniniwala na Santa Maria tagapaglikha. Hindi kami naniniwala na si San Jose tagapaglikha sapagkat iisa lang tagapaglikha na sinasamba namin ay yung mismo sa Catechism of the Catholic Church, the Holy Trinity, the one God in three person. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos sa 3 Distant Ikalawang Kronika. Huwag ka na pumunta sa Guyang Ginto. Baka mamaya kay Mr. Bean ka na pumunta. Next question, Mr. Marcobao. Yung mahirap. Tanggap po ba, balik sa tansong ahas, tanggap po ba yung tansong ahas, sinisimbolo po yung cross ni Yahushua? Tanggap po ba? Basahin natin. 3:14 ng 1, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, na di kalaunan ay sinamba, kaya sinira. Pero meron dito manifestation ng ahas na yun, nung hindi pa sinasamba in New Testament, sa 3:14 ng 1, ay gayon rin kinakailangan itaas ang anak ng tao. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kanyang larawan na binigay sa 4:3 ng Ikalawang Korinto, The Message Bible. Kanina ko pa pinabasa yan, Mr. Marcobao. Baka nag-iisip ka lang nung may tatanong mo, kaya paulit-ulit. I am under cross-examination. Ngayong sumang-ayon mo yung sinabi mo. Bro, yung sinabi ko. ngayong sumang-ayon ka na yung tansong ahas ay sinisimbolo yung cross ni Yahushua. Ayon sa 3:14 ng 1. Ayun, sumasangayon ka. Dahil sumasangayon ka, naniniwala ka yung sinisimbolo nung sinamba, pinasira, pinawasak. Naniniwala ka rin po ba? Aba, sinira talaga yun. Pero yung nasa 3:14 ng 1, hindi sinira yun sapagkat hindi sinasamba yun. Dahil maliwanag na maliwanag, our Catholic page 220, we do not worship the saint. Hindi namin gisimba ang mga balaan sa Cebuano. Sa Tagalog, hindi namin sinasamba ang mga santos at ang larawan ng mga santos. Kaya pinasira yung 3:14 kung ano, yung gintong ahas, kasi sinampe, baka ikaw sumamba ka rin. Sinampe, kaya sinira. Pero ang manifestasyon nung hindi pa nasisira, sa 3:14 ng 1, si Kristo na anak ng tao na binigay ang larawan mismo niya sa 4:3 ng Ikalawang Korinto. Kaya Mr. Marcobao, wala ka pa mahirap na tanong yan. Maaari mag-search ka sa ChatGPT para maipit mo si Brother Jared. Next question. Kunin ko lang po yung posisyon nyo, Bro Jared. Ba't mo kukunin? Hindi ka naman magkanakaw. Magtanong ka. Objection, moderator. Objection. Wala siyang karapatang kumuha. Masama yan. Ang karapatan mo magtanong ko sa iyong under cross-examination. Hindi kumuha. Okay, tanong ko kayo. Pinagagaan niyo po ba yung panalangin, pagsamba at papuri sa mga ribulto? Para Hindi sa mga ribulto, kundi sa nare-representasyon ng mga ribulto. Utos? Saan mabasa? 2:1 ng unang Timoteo, ibig ko sana kayo'y manalangin kasama ka doon at mamagitan. Sino yung sinusulatan? Yung mga santos. At yung nare-representasyon ng santos na yon ay yung mga kinanonize ng church at yung mga banal na mga nagtagumpay sa 3:12 ng Apokalipsis na mayroong larawan. Gaya ng ginawa ni Josue sa 7:6 ng Josue, nanalangin sa Diyos, pero nakaharap siya sa ribulto, hindi ibig sabihin ng sinasamba yung ribulto. Kaya pupunta na tayo sa intercession of the saints niyan eh. Gibain mo yung sinabi ko at nilatag ko sa diskusyon na ang larawan ng mga santo ay hindi Diyos-Diyosan. Pupunta ka na sa intercession of the saint. Baka mamaya sa saint canonization ka na pumunta. Pambihira ka naman bumalik ka sa tema. Kaya nga may kantang, bumalik ka na baby. Kaya balik na. Balik na, Mr. Marcobao, sa atong tema. Mr. Moderator, paunawa ko lang yung tanong ko, no? Hindi yata nakuha ng ating. Okay, objection, moderator. Ang karapatan niya magtanong, hindi sa akin ipaunawa. Tapos na yung pagsasalita mo, ang karapatan mo magtanong sa akin. Because I am under cross-examination. Kaya nako. May parang objection talaga. Pero okay lang. Ang tanong ko, Bro Jared, intindihin niyo po, no? Intindihin niyo. Hindi ko sinasabing yung panalangin, pagsamba, at yung papuri ay pinapantungkol nyo doon sa nire-represent. Ang sinasabi ko, ipinadadaan niyo po ba sa santo yung panalangin, ay yung ribulto at larawan, pinadadaan mo po ba yung panalangin nyo, yung papuri nyo, at pagsamba nyo para
doon na sila nire-represent. Ipinadadaan sa Ribulto Tarawan para doon na sila nire-represent. Pinadadaan mo sa Ribulto? Pinadadaan sa nire-representasyon ng Ribulto, hindi sa Ribulto. Bakit? Our Catholic page 220, we do not worship the saints. Huwag mong ipaparatang sabi na, sinasamba kita, Santa Maria. Kaya panalangin namin, Santa Maria Birhen, ipanalangin mo kami. Wala kaming aral, Santa Maria Birhen, sinasamba kita. Bakit kung sinasamba mo, pinapasa mo lang sa akin yung obligasyon mo. Magtanong ka, next question. Next question, kung hindi mo ipinadadaan yung panalangin, yung pagsamba papuri sa Ribulto Larawan, kung hindi mo pinadadaan, bakit po kayo lumuluhod sa harapan nila? Bakit hinahalikan? Bakit pinagsisigdan at hinahandugan? Kung hindi nyo pinadadaan yung papuri at pagsamba, ibig po bang sabihin? Ito na po ba ang niluluhuran nyo? Kasi hindi nyo pinadadaan eh. Okay? Ano tanong? Hindi nyo pinadadaan. Objection ba dito? Hindi nyo pa pinadadaan o pinadadaan nyo? Pinadadaan namin sa nare-representasyon ng Ribulto. Hindi sa mismong Ribulto. Gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue. Nakapagpatira pa siya o nakaluhod siya sa Ribulto na ayon sa katuruan ng mga apostoles sa 9:5 ng Hebreo may larawan, pero sa Diyos siya nananalangin. Pinadaan niya sa mga santos dahil yun ang intercession of the saints sa 2:1 ng unang Timoteo. Pag kami bawal, pag kayo pwede, pastor, ipanalangin mo kami. Pero pag kami, Santa Maria Birhen, ipanalangin mo kami. Bawal! Ay nako, unfair! Kayo nga lang tinatakang tao, kami ba pinagpabuhalan mo? Sunod na tanong, Mr. Marcobao. Sundan mo yung sagot mo, bro Jared. Sundan ko yung sagot mo. Sino po ba yung niluluhuran doon, bro Jared? Yung kirubin? Yung dalawang kirubin ba ang niluluhuran? O yung pagitan, nandun yung presensya ng Diyos? Alin po ba ang niluluhuran doon, bro Jared? Yung ribulto ng... Basahin natin, 7:6 ng Josue. Hinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. Kaya nakapagpatira pa siya, nakatira pa siya sa harap ng kaba ng Panginoon, pero ang sinasamba niya yung Panginoon. At yun ang ginagawa ng Iglesia Katolika, hindi upang sambahin ng mga larawan, kundi upang respetuhin. Malinaw na malinaw sa aming katisismo, hindi sa inyo. Sa inyo, Bible alone. At ayon rin mismo sa Our Catholic Faith, page 220, dili namin gisimba ang mga balaan o hindi namin sinasamba ang mga santos. Kaya pinapalabas mo, sinasamba namin eh. Baka mamaya punta ka na sa Sumba, magsayawan tayo dito. Next question, Mr. Marcobao. Follow up dun sa Ark of the Covenant, yung Ark of the Covenant. Follow up lang po doon. Sabi dito sa number 789, tsaka sa Exodus 25:22, ano daw, sa gitna ng dalawang kirubin daw, hindi yung kirubin, sabi, basahin natin mula sa itaas, na lugnukan, ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng patotoo, na nasa gitna ng dalawang kirubin. Tama po ba? Nasa pagitan yung presensya, wala dun sa gawa ng daliri o kamay ng tao? Lalabas yan, magkakaroon ng kontradiksyon sa Biblia. Objection moderator, lalabas yan, magkakaroon ng kontradiksyon sa Biblia. Dahil ayon mismo sa eksplanasyon ng inyong ama, ng mga protestante, dito sa Bible Commentary, Old and New Testament, yung nasa 3 ng ikalawang kronika na inutos ng Diyos, that is glorifying the God. Ibig sabihin, presensya ng Diyos nandun. Huwag ka kukuha ng pagitan. Baka mamaya kung ka na sa gilid magtanong. Kaya, gibain mo ang 3 ng ikalawang kronika, 4 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible na ang Diyos mismo nag-utos at nagbigay ng mga larawan, ng mga banal na in Hebrew ay meklaet. Huwag ka pupunta kung saan-saan. Di ba tigor ka? Hindi ka runner. Nagkamali ka yata ng pinasukan mo. Sunod na tanong. Sundan kita dito sa kawalatian. Last 15 seconds. Sundan kita dito sa kawalatian at sa, sa nananahan, sabi dito sa 42:8 daw, sabi, Isaiah 42:8, ang aking kawalatian ay hindi ko ibibigay sa mga larawang, Pwede tayo. Sige, tanong. Pagbigyan natin, kahit ubus ang oras. Sige, tanong. Ngayon, paano mo nasabi na yung kawalatian nasa ribulto? Ngayon, yung binasa mo sa 42:8 ng Isaias, ang subject of the sentence doon, hindi may sabi. Na nandun mismo yung kalwalatian ng Diyos, ayon mismo sa Bible Commentary yung mga born again. Yung subject of the sentence na hindi pa nanahanan ng Diyos sa 42:8
42:8 ng Isayas, yun ay larawan ng mga Diyos-Diyosa na siyang manifestasyon sa 24:5 sa isang Exodo. Kaya huwag mong pagdidikitin, Mr. Marcumbao, para ka nagdidikit ng magnet na baliktad niyan. Dahil hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kapurihan doon, sapagkat ang subject of the sentence doon in Hebrew ay Bisel, mga Diyos-Diyosan. Iba ang mga Diyos-Diyosan kesa sa larawan ng mga banal na inutos ng Diyos na ayon mismo sa Bible commentary ng mga born again, ng mga protestante. It is glorifying the deity o ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Second stand, rebuttal, 10 minutes. Proceed. Okay. Hello, good evening, no? Proceed. Sa pangalawa, sa second stand ko po, no, siguro, kung tatayo naman ako, patutunayan ko, no, na yung bubulto ang larawan ng Simbang Katoliko Diyos Diyosa, no? Dahil kung mapapansin natin sa presentation ni Bro Jared, napakahaba, paikot-ikot lang po, umikot lang po ang kanyang presentation na nagpagawa, okay? Nagpagawa, ang Diyos ay nagpagawa ng graven images, kaya nag-assume na siya na ito ay patungkol sa mga ribulto at larawan ng Simbang Katoliko. Okay. Habang pinamamalian ko yung mga pahayag ni Bro Jared, okay? Simultaneously magtatayo na rin po ako, no? Bibigyan din ko yung nabanggit ni Bro Jared na kawalhatian, tumatahan, yung pagluhod, yung graven images, lahat po yan ay dadaanan natin, no? Okay? Unang pisa nga, magbili pa walang talata, no? Matatagpuan to sa Isaiah 42:8. Okay? Sabi dito, yung kawalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o sa larawang inanyuhan. Pansinin po natin yung salitang kawalhatian. Tandaan po natin, ha? Pansinin po natin yung salitang kawalhatian. Ito po ay may kaugnayan sa pagsamba at sa pagpuri. Okay? Meron po wala akong lilinawin muna bago ako mag-proceed sa aking punto na kailangan kong itama kay Bro Jared. Pansinin natin sa tanungan, pinapipili niya ako sa dalawang pagpipilian na kung saan parehas ako dihado. Kaya ako nagpas. Kung sa kanya, malinis ang konsensya niya, hindi pandaraya yun, okay lang. Hindi naman ako dito pumunta para manalo. Okay? Hindi ako naparito para manalo. Kundi ang layunin ko, maibahagi ang salita ng Diyos. Okay? Kung gagamitin ako ng ganong technique na papipiliin ako sa dalawang pagpipilian o options na kung saan parehas dihado ako, ay natural magpapasta lang ako kasi wala tayong rule dito na meron akong 10 seconds para hindi pumili sa categorical at mga tuwiran ako bakit ako hindi pumipili sa categorical. Kaya nawalan ako ng gana sumagot, sa totoo lang. Pero okay lang, siguro hindi naman siguro intention ni Bro Jared, no? Na gumamit ng mga technique na hindi tama, no? Pero okay lang naman. Okay. Balik ako sa kawalatian, ha? Ano po ba ang kawalatian? May kaugnayan ito sa pagsamba at pagpuri. Pinanong ko siya tungkol sa adoration, tungkol sa veneration. Napansin niyo ba sumagot? Hindi ko sasagot. Bakit? Ito yung simple, magaling na pandaraya ng demonyo. Ha? Bakit? Ang pinag-usapan natin, Diyos-Diyosan.
Pinag-uusapan natin, Diyos-Diyosan. Wala po ba sa topic ang adoration ang pagsamba? Wala po ba ang veneration sa Diyos-Diyosan? Oo. Ang malinaw diyan, umiiwas. Ang malinaw dyan, umiiwas. Ngayon, ano po? Okay? Ang sabi dito sa Romas, bigyan ko ang talata para maintindihan natin yung salitang kawalatian. Sabi dito sa Romans 1:21 and 23, sabi sa 21 kahit kilala nila ang Diyos, namnamin po natin yung talata, no? Isa itong pagkain, spiritual. Itong salita ng Diyos, pagkain natin spiritual. Namnamin natin, kahit kilala nila ang Diyos, sila hindi niwalhati, nilalpulat sa Diyos. Bakit daw? Bakit daw hindi nila nanuwalhati? Bagamat kilala nila ang Diyos, hindi niwalhati. Baba tayo ng 23. Baba tayo ng 23. Sabi, pinalitan nila ng kawalatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad na larawan ng tao na nasisira. Okay? Ano ang mensahe ng talata? Ano ang mensahe ng talata? Ha? Paano ba pinalitan nila ang kawalatian ng Diyos ng nasisira? Paano? Malinaw yan sa verse 21. Okay? Bagamat kilala nila ang Diyos. Malinaw, no? Bagamat kilala nila ang Diyos, sabi sa 25, sinamba nila yung nilalang. Ha? Ano po yung nilalang? May idea po ba tayo paano yung nilalang? Ito po yung rebulto at larawan na nababanggit sa verse 23. Ano yung sabi sa 23? Ha? Ano yung sabi sa 23? Pinalitan nila ng hindi nasisira sa isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Hinawin natin, ha? Hinawin natin. 21, 25, nagsisamba sila. Saan daw po? Saan po sila nagsisamba? Sa nilalang. Malinaw sa 23, alin nila lang? Larawan ng tao. Okay? So, magpatuloy tayo, no? Magpatuloy. Alalahanin po natin, namnamin po natin itong salita ng Diyos, no? Gaya ng isang pagkain. Alalahanin natin po na lahat ng panalangin, papuri at pagsamba, dapat kay Yahushua, kay Kristo, ipadaan para makarating sa Ama. May talata, biblical, amen. John 14:6, John 46, Colossians 3:17, John 14:13-14. Hindi na po ako, hindi na po babasahin. Ilista nyo na lang, ikumpirma nyo kung tama yung aking mga talatang ibinigay. Maaari na tayo gumarita sa Diyos eh. Nung tinanong ko si Bro Jared, pinagdadaan nyo ba? Hindi sumagot. Diba? Bakit hindi makasagot ang ating kaibigan? Bakit tayo lumuluhod? Hindi ba yan ipagdaan ng ating pagsamba? Ng ating luluhod tayo para manalangin? Hindi ba natin idinadaan yung panalangin? Yung pagsamba? Ha? Hindi ba natin idinadaan? Idinadaan. Ano nangyari? Ano ang implication nito? Yung kuwalhatian ng Diyos, ha? Yung kuwalhatian ng Diyos, pinapalitan ng nasisira. Bakit? Sino daw ang kuwalhatian ng Diyos? Sa Hebrew 1:3, sino daw ang sinag na kuwalhatian? Si Yahushua. Kaya si Yahushua ang dapat nating idaan ang panalangin, idaan ang pagsamba, idaan ang papuri. Bakit po dapat natin idaan yung panalangin natin kay Kristo? Kasi siya ang daan. Siya ang katotohanan at siya ang buhay. Sino daw yun? Sino ang daan? Sino ang daan? Ang daan ay si Yahushua. Ano ibig sabihin ng siya ang daan? Hindi po ang nibulto. Na baka idaan natin yung ating paghalik-halik, yung ating pagluhod-luhod, yung ating pagsisilbi. Hindi. Sabi, binigyan na mas magandang talata. Sabi sa John 4:24, ang Diyos daw ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Okay? Sabi daw, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ano kung lugar ng ng pagsamba sa Espiritu? Hindi nakikita. May talata? May talata? Yes, amen. May talata. Colossians 1:15, si Kristo ang larawan
revelation ang mukha ni Kristo. Ano ibig sabihin? Ang sabi dito, sampahin sa Espiritu at katotohanan. Espiritu ang hindi nakikita. Sa Colossians 1, ano? Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Hebrews 11:1, ano sabi? Ang pananampalataya daw ay katinakan na mangyari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang pananampalataya eh. Hindi visual aids. Hindi aalalahanin natin ang Diyos sa nakikita natin. Okay? Hindi sa nakikita natin. Kung hindi saan? Sa Espiritu Santong patnubay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Ano ang kahulugan naman? Punta naman, proceed naman tayo sa pagsamba sa katotohanan. Okay? Sa pagsamba ng katotohanan. Okay. Okay? Time na ba? Ano? Ano po? Mamaya po. Okay, mamaya po. Discussion. Ngayon, May tanungan po mamaya. binasa mo kanina yung 1.25 ng Roma. At hanggang 23, hangtod 22, na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ngayon, sa paanong paraan? Sa pamamagitan ba ng paggawa ng larawan o sa pamamagitan ng pagluluto ng lugaw? Categorical. Tanong. Next question. Ngayon, babadaliin natin ang tanong, Mr. Umbao, para masagot mo. Sa paanong paraan pinalitan ng mga taga-Roma sa 1.22, 23, 25 ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa pamamagitan ng paggawa ng larawan o sa pamamagitan ng pag-breed ng aso? Categorical. Sa paggawa ng larawan. Ayun, salamat. Dahil ang purpose nila ng paggawa ng larawan para ipadaan yung papuri at pagsamba at panalangin. Okay? Ito po ay pinalitan nila si Kristo. Yung role ni Kristo na kung saan siya ang buhay, katotohanan at ang daan, pinalitan ng Okay na. larawan. Okay, sunod na tanong. Ngayon, kung sa pamamagitan ng paggawa ng rebulto, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan sa 1.25 ng Roma. Sa 3 ng ikalawang kronika, ang Diyos nag-utos na magpagawa ng larawan. Ibig sabihin ba nun, pinalitan ng Diyos ang sarili niya o pinalitan mo ang sarili mo? Categorical. 1, 2, 3. Pinalitan niya yung Yan. yung unang option. Bakit? Kasi ito ay guni-guning interpretasyon ng ating katunggalit na nagpagawa. Director, Okay. huwag kang sabihin guni-guni. Ibig sabihin pala guni-guni 3 ng ikalawang kronika. Ulitin natin ang tanong. Sige. Kasi hindi niya nasagot ng maayos, moderator eh. Kung sa pamamagitan ng paggawa ng larawan, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sa 3 ng ikalawang kronika, ang Diyos nagpautos na gumawa ng larawan. Therefore, ang Diyos pinalitan yung sarili niya o pinalitan ni Marcombaw ang damit niya? Categorical. Pinalitan niya yung sarili niya dahil, bakit? Bakit ko tinitindigan ito? Dahil wala akong mapagpipilian na tamang option. No? Pero ba't pipiliin ko yun? Dahil pipiliin ko yun dahil pinapakahulugan ni Bro Charles na Okay, next question. doon, Next question, ito na. yung Ngayon, kanilang mga okay, bro. larawan na Ngayon, kung sa pamamagitan nun, pinalitan ng Diyos ang sarili niya, ng kalwalatian mismo niya, ayon sa 3 ng ikalawang kronika, yung mga nasa Roma na pinalitan ng kalwalatian ng Diyos na impyerno. Ibig sabihin pala, ang Diyos maiimpyerno dahil para sa iyo, pinalitan ng Diyos ang sarili niyang kalwalhatian sa pamamagitan ng pag-uutos at paggawa ng mga pananalarawan o ikaw ang maiimpyerno? Ang Diyos o ikaw? Categorical. Next question. Okay, next question. Sunod na tanong. Sabi mo na naman kanina sa pagluhod, ito na naman yung pagsamba. Sa 7:6 ng Josue, yung mga propeta ng Diyos nagpatirpa sa larawan upang sambahin ng Diyos. Maiimpyerno ba sila o ikaw ang maiimpyerno? I-mic mo, para ano? Wala akong pipilian. Next question. Next question na naman. Graduate ka na. Sunod na tanong. Sa Catechism of the Catholic Church o sa katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko, sabi mo kasi kanina, pinalitan ang kaluwalhatian ng Diyos ng kasinungalingan. Anong paragraph at
Anong page mababasa na sinabi mismo sa official doctrine ng Catholic Church na pinalitan ng simbahang Katoliko ang kaluwalhatian ng Diyos? Basa. Meron o wala? Meron sa kanilang... Basahin mo. Objection, moderator. Okay. Objection, moderator. Ipabasa mo sa kanya. Pag walang nabasa, tayo na sa diskusyon. Okay, showdown po ito, no? Hindi ko po sumayon. Ay, hindi ko sumayon. Moderator, mag-rule kayo. That is your obligation. Okay. Ngayon, sabi niya, pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Saan mababasa sa mismong official doctrine ng Catholic Church, sa Tagalog, sa English, na pinalitan ng Iglesia Katolika ayon mismo sa official na doktrina ang kaluwalhatian ng Diyos? Anong paragraph magbigay ka? Babasahin natin. Pag walang nabasa, sinungaling ka talaga. Next question. Ngayon, kung walang nabasa, tinatanggap mo ba na wala kang napatunayan o maiimpyerno ka? Categorical. Mr. Moderator, next question. Ay, sagutin, bro. Sumayan. Ngayon, sunod na tanong. Sunod ulit na tanong. Sabi mo, larawan ng mga Juan ang larawan ng mga santos. Saan mababasa si Santa Maria Juan? Sige, next question. Next question. Saan mababasa si San Jose Juan? Next question. Saan mababasa si Maria Magdalena ay Juan? Next question. Next question. Saan mababasa si San Miguel Arcangel ay Juan? Next question ulit. Ngayon, last question. Saan mababasa letra por letra? Sabi mo kasi, hindi larawan ng mga Juan. Saan mababasa na si San Pedro, San Pablo, San Gregorio, lahat ng santo ay Juan, kapitulo, versikulo? Saan mababasa? Wala. Wala na naman. Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon, kung walang mababasa, therefore, tinatanggap mo, talo ka na sa diskusyon, o panalo yung nagtitinda doon? Kategorya. Next question na naman. Ngayon, sa 3:15 ng unang Pedro, ang tungkulin ng Kristiyano sumagot sa tanong, tinatanggap mo ba na hindi ka Kristiyano o kaanib ka ni Satanas sapagkat hindi ka marunong sumagot sa tanong? Categorical. Next question na naman. Okay, time na, bro. Time na. Conclusion. Okay, salamat. Conclusion na. Wala nang tanungan. Palakpakan natin ng Diyos. 10 minutes. Pag 10 minutes kayo, bro. Oras. Salamat, no? Okay, sa Diyos sa Kapulihan. Sa Diyos sa Kapulihan. Sa 10 minutes na pagkakataon ko na ituwid, itama yung paraan ng ating katunggalit. No? Ano yung ginagawa ni Bro Jared? Dahil categorical, dahil bibigyan ka ng dalawang pagpipilian, ilalagay ka sa parehas mali. Para pumili ka ng mali. Yan po ba ay maka-Diyos na kaparaanan? Nakita niyo pang ginawa ko sa kanya yun? Hindi po eh. Kasi naparito ako para hindi manalo sa debate. Naparito po ako para ipamulat, iparating, ipaunawa ang kanyang salita. Okay? Ano po ang salita niya? Okay? Sabi, lumabas po sa bibig mismo ni Kristo, no? Lumabas mismo sa bibig ni Kristo. Malin? Sambahin daw ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sambahin daw siya saan? Sa libulto? Ipadaan sa libulto? Kaya pala, na binabanggit sa Hebrew 1:3, ang sinag ng kawalhatian ay si Kristo. Bakit yung kawalhatian hindi ibibigay sa libulto? Bakit po hindi ibibigay sa libulto? Para hindi ipadaan ang pagsamba at panalangin at yung papuri sa gawa ng kamay ng tao. Ang hindi po kasi naiintindihan ni Bro Jared, okay, ang hindi naiintindihan ni Bro Jared, yung pinapaan nila sa Act of Covenant, hindi yung kirubin. Alam po ba natin yun? Yung pagitan ng kirubin, ano po yun? Space. Gawa ba ng kamay ng tao yun? Hindi po. Kasi dapat natin i-reconcile ang talata. Ano mababasa natin sa talata? Na hindi siya tumatahan sa gawa ng kamay ng tao. Yung kawalhatian na hindi niya ibibigay. Bakit hindi ibibigay? Kasi kay Kristo yung kawalhatian. Kay Kristo ipadaan ang papuri,
panalangin at pagsamba. Kapag nilagyan natin ng proxy o replacement si Kristo, ipapadaan natin sa gawa ng kamay ng tao o ibultog larawan, isa pong malaking kalapastangalan po yan. Ano naman po ang kahulugan? Ipagpatuloy ko yung aking presentation kanina. No? Ano po ba ang kahulugan ng katotohanan? Pagsamba sa katotohanan? Ano po ba yan? Malinaw na malinaw yung pag-amin ng ating katunggali. Iba-iba ang muka. Iba-iba ang muka ng kanilang larawan at ribulto. Tanggap nila yun eh. Kung meron doon 19, iba ang muka. May isang tumama. Pagpalagay natin may isang tumama, hindi yung mukha ni Kristo. Ipagpalagay natin, lumuluhod tayo, iniisip natin, iniluloko natin ang sarili natin na yan si Kristo, yan si Kristo. Yan ba ipagsamba sa katotohanan? Yan po ba ipagsamba sa katotohanan o pagsamba sa kasinungalingan? Eh, kung lumuluhod ka sa huwad, kaya ako nasasabing Diyos-Diyosan eh. Bakit ka nasasabing Diyos-Diyosan? Huwad na itsura niya yan eh. Huwad sa itsura niya yan. Yung time mo. 2 minutes bro. Ay, ang bilis ah. 5 minutes lang yung 5 minutes lang pala. Kasi last lang. Okay? Sabi dito, no? Okay? Ang pagsamba sa sa larawan ay nagkukumit po tayo ng adultery. Naiintindihan po natin yung salitang adultery. Pakikiapid. Bakit po tayo nakakakumit ng adultery? Ha? Sabi dito sa Jeremiah 3:9, sabi siya'y sumamba, namnamin po natin yung talata, na para isang pagkain. Siya'y sumamba sa pamamagitan ng bato. Pamamagitan, gumamit, ibig sabihin. Naintindihan po natin salitang yun? Siya'y sumamba sa pamamagitan o gumamit ng mga bato at kahoy. Isa po itong, isa itong adultery, no? Isa itong pakikipag-apid. Bakit pakikipag-apid? Kasi walang pinagkaiba ito sa nangyari sa Ehipto, sa ilang. Bakit? Yung gintong buya, iniisip nila si YHWH na nag-ahon sa kanila sa Ehipto. Pinaniniwala nila sa sarili nila, yan yung nag-ahon sa kanila. Gintong buya na yan yung nag-ahon sa kanila sa Ehipto. Iniisip lamang nila yun. Nag-improve na po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nag-improve na. Mukha na siyang tao. Okay? Nag-improve na pa para mas katanggap-tanggap. Bakit? Kahit hindi na mukha ni Kristo, isipin natin siya yan. Isipin natin siya yan. Walang pinagkaiba sa ilang. Nasumapa sila sa guntong niya, iniisip nila na yan ay si YHWH na nagsampa sa kanila sa ito. Kaya mga kapatid, sayang nagulat ako, 10 minutes biglang binawi ng 5 minutes. Ngayon, anong maintindihan natin? Ito na lang po, maaaring hindi ko naihayag ng maayos dahil sa hindi ko na-expect yung rule ay pabor sa technique na gagamitin ng ating katunggali. Pero pagkamat ganun pa man, okay lang, hindi babalik ko ang salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah 55:11, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang pakinabang sa kanyang pinagkasubuan. Okay? Kaya mayroong salita ng Diyos na papasok sa mga puso ng bawat isa dito na maaaring 2 years from now, bukas, o susunod na taon, mamumunga to. Mamumunga to at magkakaroon ng kapakinabangan sa atin. Nakasalalay po dito yung ating kaligtasan, ang ating eternal life, kaya po huwag natin baliwalain. Tandaan po natin, kung hindi maintindihan nyo ang pinagkaiba, hindi nyo mapagkaiba o ma-distinguish adoration, maaaring nakakagawa po tayo ng adoration instead na veneration. Amen. 5 minutes. Okay, Bro Jared. Tag-ano pala kayo? Tag-5? 5 rin ako. Pwede mo na rin gawing 4 para fair sa ating katunggali. Ako na lang mag-a-adjust. Ngayon, sabi niya, hindi daw natin alam at pakikiapid daw sa Espiritu Santo ang veneration and adoration. Alam kong dyan niya ako dadalhin. Dahil stand ko yan noon nung ako'y protestante pa. Kaya congratulations, graduate ka, suman next question, best on out of context presentation, at higit sa lahat,
Miss Universe Impierno. Ngayon, ano ba ang kahulugan ng veneration? Basahin natin. Paggalang. Ay mismo sa dictionary, ang word na veneration ay paggalang. Kung para sa kanya, ang paggalang sa mga banal ay kasalanan, ibig sabihin pala, ang Diyos mismo ang kumukonsinsi natin na gumawa ng kasalanan. Bakit? O, basahin natin dito sa 2:17 ng unang Pedro. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Kasama ba ba nito? Kasama. Lahat ka ng tao eh. Alam nga namang alien si Santa Maria. Alam nga namang manok si San Pedro. Tao yon. Tao. Sabi nga ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya, kung ang veneration ay paggalang para sa kanya, kasalanan, Diyos pala mismo ang nagpapaumpisa ng magkasala ang tao. Napakasama naman ng Diyos na pinakikilala mo. Naku, Marcumbaw, kung kami hikayatin mo, kayo na lang. Huwag na kami hikayatin dito. Dahil ang lupit ng Diyos na pinakikilala mo. Ang Diyos ng Biblia, nagturo na si Kristo ang daan. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa utos niya. At isa sa manifestasyon nun, yung adoration. Na nangangahulugang pagsamba. Ang second semester. Sa papaanong paraan? 4:24:1 sa Espiritu at Katotohanan. At isa sa manifestasyon nun, yung pagsunod sa utos ng Diyos na hindi niya napatunayan na Diyos-Diyosan. Nasa 3:10 ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Anong larawan? In Hebrew Meklaet, hindi niya naigiba na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo in New Testament kata sila'y nagkakatipon sa templo. 2:46 ng gawa sa Portugues, y el separando unánimes todos los días ng templo. Araw-araw silang nagsisipanatiling matibay sa templo. Eh kayo, wala kayong templo. Renta, pornagin. Anong klaseng templo? 3:10 ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, mayroong larawan. Tanong, yung mga nakapasok sa born again, may nakita ba kayong larawan o stage? Stage! That is for entertainment, not by worshiping. Dahil, Webe 1 ng Hebreo, mayroong mga palatuntunan ng pagsamba. At isa doon ang ginawa ng mga propeta in Old Testament, na habang nananalangin sila sa 7:6 ng Josue, mayroong larawan, mayroong altar, hindi stage na mag-praise the Lord, hallelujah ka, hallelujah, hallelujah, gano'n ang born again Christian. Aanib pa ba tayo dan? Naku, wag na, malupit ang Diyos, peke ang relihiyon, self-interpretation, sapagkat hindi naman sa kanila ng galing ang Biblia. Oh, naku, year 405 AD, historically speaking, the Catholic Church canonized and compiled the Bible. Buhay na ba? Hindi. Ay nako. Kaya wala kang karapatang gumamit ng talata at kung para naman sa'yo ay tama yon, may tama ka talaga sapagkat out of context ang iyong presentasyon. Kaya maraming salamat mga kapatid at ating natindigan sa awat pulong ng Diyos na ang kanyang mga utos na banal na larawan ay hindi konsiderado na Diyos-Diyosan. Viva Cristo Rey mga kapatid! Time drop. Salamat sa Diyos. At meron tayong question and answer bago tayo matapos. At yung mga gusto pong magtanong, okay, pwede pong magtanong kay Mr. Mark Ombao ay pila lang po, isa-isa. At mga gusto magtanong sa akin, ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghan kamog nakatunan. Daghang salamat.